Ang unang dahilan diyan ay yung traffic. Papaano ho 'to ngayon? Nasa EDSA rehab moment po tayo ngayon. Naku, ano bang puwedeng dapat nating bigyang pansin diyan at pag-ukulan ng pansin para hindi ho lumala itong wag naman sana ano, pero yung gano'ng mga girian okay lang sana. Wag lang hahantong na merong may baril. Naku po, si Augustus Joe Ferreira, ating suki sabay naman ng mga balita, Pangulo ho ng Automobile Association of the Philippines. Sir Joe, kumusta ka na? Magandang umaga at Happy New Year sa iyo, Sir Joe. Magandang umaga sa iyo, Orly. Talaga naman bagong taon, ano, ang daming putukan. Tutukan pa, marami. Ang dami, putukan ng anomalya, putukan ng Oo. uso, putukan ng noo, talaga naman. No? Kumusta ba Talaga. Pasko ng Automobile Association of the Philippines? Et, Marami ba kayo naobserbahan? Lalo na sa binomonitor problema sa namin lahat ito. lansangan? Minomonitor namin lahat ito na nagba-viral eh. Talaga namang isa lang ang dahilan talaga. Walang disiplina ang driver sa Pilipinas. Iyon. No? Ang pakiramdam nila, magaling sila, may kasalanan lagi yung katabi. Oo nga. Parang mauuna ako, tatanga-tanga ka eh. Parang ganun. Oo, Oo. yung ganung attitude, mali yun eh. Dapat yun, ang attitude mo, Alam mo, nagbibigay. nakita ko Hindi yan, mo. Sergio. Nalala mo, minsan pinag-usapan natin tungkol sa mga driving school na Mm. dapat siguro tingnan itong mga driving school, dapat may tumitingin dito kung sila nagtuturo pa ba ng tama o naniningil lang sa mga estudyante. Dahil baka Oo, mamaya tama. magkaroon ng lisensya yung estudyante nila, hindi nila alam na dapat ganito pala pagmamaneho sa kalsada. Tulad na lamang nung maririnig mo na, bakit ka ba palipat-lipat? Bakit ka nagiging sanay ka tuloy? Nakakasagi ka. Diskarte ka. Ang kailangan sa O, kalsada ngayon, diskarte. Yung diskarte niya, nakakapag-init ng ulo yun eh, Sergio. Na-experience. mm. Na-observa mo rin ba yan? Oo, kasi makikita mo yung mga tinuturo, minememorya lang, hindi nilalagay sa puso at Ayan. isipan, ano? Aha. Yun ang problema, kailangan baguhin talaga yung curriculum na pinatutupad ng LTO sa mga driving school, ano? Isa diyan yung psychological framework ng tao, no? Yun dapat tinuturo mo. Ngayon, mukhang ngayon, kinakailangan yatang Yun, pagtuunan ng kailangan. pansin yan, Sergio. Mm. Oo, ano yun, maraming baliw ngayon sa kalsada, ibig sabihin. I mean, Hindi tatawagin naman. ko na sila, I'll call it out. Ano mga sira ulo kayo kasi, 'di ba? Bababa ka na ng sasakyan, gagayahin mo si Manny Pacquiao, tapos mas Oo. malaki ako kasi may dalang tubo, pinalo ka sa ulo. Common place na eh. Mm. Nakikita mong viral, hindi lang 'yon. Nakikita lang natin yung nakunan. Hindi natin nakikita Yung yung walang may marami pang tama. ibang insidente. Oo, naku Tama. dami. Tama. Or di kaya Mm. ganyan 'yan. Kaya nangangamba kami na parang nagiging sakit na yata itong away sa kalsada. Mhm. Hindi tama ito eh. Okay, tulad binabanggit mo, pasalamat tayo yung iba nakukunan ng dashcam mula sa ibang Mm. sasakyan. Doon sa mga lugar, intersection na walang tao, malamang mas marami pang insidente ng hit and run doon. Marami. Mukhang mabisa rin itong solusyon na dapat mas aktibo. Hindi lang dapat LGU, dapat pati LTO gumagawa rin pala ng paraan na Oo. nababantayan lahat ng motorista saan mang sulok ng daigdig. Ng Oo, bansa, sorry. halimbawa, Saan mang sulok ng bansa. halimbawa, Orly, ano, hinahanap natin yung mga camera, no, para kamukha doon sa NCAP, no? Sa Oo, ibang bansa, kamukha sa Russia, alam mo bang mandatory sa kanila na may dashcam? So, pagka merong sigalot sa kalsada, kuha abay, agad. i-reviewin lang yung dashcam, hindi kayo magbo-boxing dyan sa gitna. Mm, Kitang-kita mo sino may kasalanan eh. mm. Pagka gano'n eh. Halimbawa, major yung aksidente, bubunutin lang yung SIM card nung dashcam, kita mo na kagad eh. Wala nang talo. Dapat Wala yan. nang magtatalo-talo na kasalanan niya. Ganto, ganto. Wala na Oo, turuan. yan eh, isa sa mga paraan na kahit na hindi gobyerno ang gumasos, i-require lang nila sa mga nagmamaneho na meron silang dashcam, no? Yung Mm. iba kasi ayaw maglagay ng dashcam kasi siguro kung saan-saan lumiliko yung kalsada, yung sasakyan nila na hindi alam ng asawa nila kaya ayaw nila ng dashcam, di ba? Yun yun. Pero Ayan dapat nga lahat naman. tayo meron. Marami na magagalit sa atin dalawa. Kaya O yun nga, talaga, sir. babatuhin tayo doon pero sorry bato-bato sa langit Ano eh. naman ito pinag-uusap? Pag tayo nag-uusap, totoong driver is with lover eh. Pero anyway, Oo. baka naman nasasobrahan tayo na binabato natin lahat sa gobyerno sa LTO. Baka naman dapat ito talagang personal na rin ng Filipino motorist. Baka naman O nasa sa maglagay atin ka. ang problema. Anong pwedeng gawin dyan at makatulong para naman hindi pag ito may problema ang sisisiin enforcer. Pag matindi yung traffic, sisisiin enforcer. Hindi ba dapat mga motorista rin magkusa Mm. na rin na kayo mismo magwasto ng inyong mga sarili? Alam mo, isa sa nakita naming behavior ng Pilipino, ano, pagka alam niyang may nagbabantay o may tumitingin, kamukha nung ibinalik yung NCAP, nagbabago ugali, Tama po. bumababa, tiningnan namin yung datos, bumababa yung ano, violation. Lalo Kasi na may alam beating the red nila, light. Yung beating the red oo, light. kasi Oo. alam nila may camera. Mm. Ngayon, pag may dashcam ka, parang camera yan ng NCAP eh.
natatakot ka dahil huling-huli ka kung gumagawa ka ng kabulastugan sa kalsada. Pag kinakat mo, pag kinat mo yung tinamaan mo. Hindi mo kailangan pumunta ng korte. I-reviewin lang yung dashcam. Isa pa, meron tayong batas na pagka nakasagasa at nakamatay ka, automatic ka, hindi mo kasalanan, kulong ka. Yung dashcam na yan, protection mo yan eh. Alam mo, may tumalon sa tulay at nalaglag sa ibabaw ng sasakyan mo, namatay, hindi mo kasalanan yun. Pakita mo yung video, tama. Oo, pag pinakita mo yung video, nakaka-absuelto ka agad yung mga ganun. So may pag ni-require ng gobyerno na may dashcam, makakatulong yun. Isa sa mga maliliit na bagay na pag in-implement natin. Pangalawa, yung curriculum ng pagtuturo sa mga driver, hindi lang dapat yung cambio, manibela, kundi yung ugali. Kasi yung ugali dapat, magbigay ka kuya, hindi yung wala kang titulo torrents yan sa kalsada na yan, no? Hindi sa'yo yan eh. Dapat yan, dahil hindi sa'yo, nagsishare kayo ng gamit. Hindi unahan, tsaka alam mo pa, kahit na langgam, hindi makadikit yung dalawang sasakyan kasi dinidikit talaga eh. Oo, kasi ayaw magbigay. Meron din isang insidente kasi kung tama yung binabagit mo, Sergio, kasi meron din isang video na nakita ako. Parang Luzon flyover, papunta yata, yung Luzon Avenue papuntang Tandang Sora ba yun? Yung mag-U-turn, nasa baba ka ng flyover, isang linya lang yon. Tapos makikita mo marami talagang sumisingit sa kaliwa. Yun pa isang problema ha. Ang tagal pumila nung ibang nasa isang linya na yon. Ang haba-haba. Tapos bigla meron sisingit na sa may bandang unahan na magsisiga-sigaan. Sabi ko, ito dahil lang kaya may mga nag-aaway. Totoo yan, Orly. Alam mo, ang Pilipino, ang hilig sa singit. Ang hilig sa singit. Hindi, sumingit. Ang hilig sumingit. Diba? Oo, kaya ako minsan yan, alam mo, siyempre may edad na ako, hindi naman ako lalapas tanganin ng mga yun. Pag nakakita ko kahit nasa supermarket, sisingit dun sa pila dahil mahaba, sinisita ko yun. Kailangan kasi talaga kino-call out mo yung pila. Matuto tayong pumila. Yun lang yun. Oo, pumila. Mas malala pa nga nung araw, Orly, talagang walang pila eh. Oo nga, kung saan nagagaling. Pag dumating yung bus, parang jumble talaga. Bahala na kung sinong masagasaan dyan. Sabay-sabay. Kasi ngayon at least kahit paano pumipila. Pero tama yung sinasabi mo na may linya pang U-turn o pang kaliwa. Naku, 2-3 linya yung nandun. Pagkagalingan. Yan ang naging problema sa Masinag nung 3 Saturdays ago. Lahat ng papasok ng U-turn slot. Hanggang sa may pinakakanan, gustong lahat yung mag-U-turn, barado ngayon yung padiretso. Anyway. Ang indicator niyan, yung mga nilalagay nilang barrier eh. Diba? Ang ibig sabihin nun, wala talaga tayong disiplina sa U-turn at left turn. Kaya nilalagyan na ng bakod para sumunod ng tao. Ngayon, tulad ng binabagit mo, Sergio, may CCTV, no? Yung non-contact apprehension program o project, kung ano man tawag niyan. Pero, pag may ganitong mga klase ng paglabag, maririnig mo na kaya raw siya hindi sumunod, wala kasi siya nakitang enforcer. Parang kailangan pa rin talaga may enforcer. Kailangan pa rin. Although maganda rin, tama rin naman yun kasi may iba talaga mga matitigas ang ulo. At pag may nakita may naka-uniforme, hindi gagawin ng isang bagay. Pero dapat talaga sa puntong ito, naka-NCAP na tayo. Pero maganda pa rin may enforcer magkaminsan, Sergio. Parang doon nakita ko sa video rin sa Legazpi yata yun eh. Merong isang barangay Tanod, may plastic siya na batuta, no? Pag tumapak doon sa tawiran ng tao, pinupukpuk sa ulo. Niya yung motor. Pinupukpuk niya sa ulo. Minsan kailangan natin ng ganun eh. Ewan ko ba sa atin, hindi na tayo matututo. Pero ito, seriously, mukhang tulad ng binabanggit mo, mukhang dapat dagdagan ng pagbibigay ng lisensya. Pero dapat mas maging mating din sa pagbawi ng lisensya. Ito na nga yung ginagawa ng mga paglabag ng Land Transportation Office. Sabi, parang mas kinakailangan daw talagang tulad ng example na binabanggit mo. Hindi ko lang alam kasi kasi ako nung nagka-lisensya, pinagmaneho talaga ako. Jeep pa nga eh. Owner type jeep eh. Pero wala na pala ngayong nang ganun. Atrasabante na lang. Mag-i-exam ka tapos may sasakyan. Minsan tatanungin ka nga may sasakyan ka bandala. So, ibig sabihin, yung sasakyan mo pang gagamitin mo, walang standard na sasakyan mismo ng isang yung nagbibigay ng lisensya na ahensya ng gobyerno, Sergio. Alam mo si Sec Vince nung araw nung nasa LTFRB, binanggit namin yan, tsaka alam niya yan. Dapat ayusin talaga yan kasi ang tawag nila dyan, yung practical exam na atrasabante. Meron nga akong nasabayan minsan nung nag-practical exam ako, hindi mailagay sa segunda yung cambio. Yung kasi atrasabante lang.
Sabi ko, paano susunog ang auto dito Oo nga, nasa pagkaganyan, gitna ng EDSA, napakabagal. Kasi susunod ibig yung sabihin nun, gagawin. hindi talaga marunong magmaneho or hindi Tama. talaga marunong Kasi kasama sa practice yan eh. Tapos tuturuan ka rin pag-engage sa mga humps, sa yung pataas, incline, and pedestrian. then pababa, pag may mga pedestrian lane. Kasama dapat lahat yun, hindi yung atras sa bante lang. Mukhang dapat ibalik yun, ano? Oo, Sergio? yung ano, alam mo yung education ng mga tao sa pagmamaneho, lalo na pagkabata pa, importante yan. Ha? Minsan, pinagbabato ako nung nagsalita ako doon sa minasagasaan sa PGH, no, sa pedestrian lane. Oo. Ang dahilan nung iba, sabi nila, nakago eh. May karapatan yung nakamotor na nakasagasa na matay eh. Ba? Na dumiretso siya. Ay sabi ko, unang-una, pagka ikaw ay nakamotorsiklo, yung big bike, umakyat ng 300 kilometers per hour yan in 7 seconds. Oo. Lumagpas ka na sa speed limit ng Maynila, 60 kilometers, 30 lang ang speed limit. Tama. Dapat Kaya, alam din nila yan. pangalawa, Dapat alam kahit din na na bawat nakago ka speed dyan, limit. bumaba ang pasahero sa pedestrian lane, may Oo. karapatan yun over you. Sabi ko sa kanila gano'n. Oo. Ay, pinagbabato ko doon kasi Oo. ang pakiramdam ng iba, tama daw kasi pagka go, sagasaan mo lahat Hindi, kasi hindi. yung Buti traffic binabanggit light mo. Kasi parang yung iba, ang alam nila sa pedestrian lane, dekorasyon lang. Hindi Oo. Oo. Patintero lane Pagka yun. dyan, dapat po mag-ano ho kayo, mag-slow down kayo. Dahil may pedestrian lane, ibig sabihin anytime, may dadaan dyan na tao o pedestrian, Sergio. Sa bagay, hindi tayo pinakamalala, Orly. Sa Vietnam, ang turo sa amin doon, nung napunta ako minsan, maglakad ka lang ng dire-diretso, iwasan ka daw nila. Pag tumigil ka, sagasaan ka. Talaga, ako ganun pala doon, ano? Bahala na si Batman kung ikamatay mo yung pedestrian lane. Kasi talagang dagsa ang sasakyan pagka doon sa lugar na yun. Nakakalungkot lang kasi eto, nasa mahaba-habang proyekto po ng EDSA rehabilitation na ating susuungin sa darating na mga araw, Sergio. Huwag naman sana lumala, mas maraming magkaroon ng awayan sa kalsada nito, sa tingin nyo? Oo, nung tiningnan ko yung programa kasi yung programa is only as good as the implementation, ano. Tiningnan ko yung unang araw na implementasyon. Mukhang matino eh. Unang-una, nakinig sila nung sinabi namin na dapat yan, gagamitin mo yung bagong teknolohiya para matapos. Quick dry cement ang ginagamit eh. Alas 10 hanggang alas 5 ng umaga. Oo. So ang problema doon, yung alas 5 ng umaga, sabi nila itinatabi yung mga gamit, no? Traktor yan eh. Mga malalaking equipment. Hindi ko lang alam kung magiging dahilan ng kasikipan ng kalsada Yung yun. Kasi pag-alis na kahit yan. itinabi mo yan, Oo. ginagawa mo isang linya, tapos yung equipment nasaan, baka isang linya lang ang madadaanan. Ngayon, hindi masyado nararamdaman yan. Pero pagpasok ng Enero, doon natin makikita. Torture test yan. Kung puputok yan. Buntala na naman sa kalsada pagka ganyan. Oo, siguro lang dapat tulad binabanggit mo, ayusin lahat. Yung natitirang kalsada para sa mga sasakyan maging maayos, maging maalwan. Ang key dyan yung choke point, Orly. Kailangan maraming enforcer doon. Tama yung sabi mo kasi pag walang enforcer, nagkakagulo eh. Yung alam na natin mag-choke point doon dahil construction, dapat marami doon. Mahaba yung linya ng enforcer na didisiplinahin ng tao. Tulad na lang nung sitwasyon nung unang araw ng EDSA Rehab, Rojas Boulevard hanggang pagkakalam ko hanggang Mantrade o bago mag-Mantrade. Yung perennial problem ng mga nagbababat nagsasakay at nagte-terminal ng mga jeep sa may Taft Avenue at maging doon sa papunta na ng EDSA, hindi yata napaghandaan. Di ang traffic. Tumitigil pa or yun ang problema. The moment tumigil, kasi ang traffic management sa mga nakikita namin sa ibang lugar na advance, nakahiwala yung traffic enforcement sa traffic management. Ang principle ng traffic management, ng modern traffic management, flow. Huwag mong pababayaan tumigil yan. Kasi pag tumigil yan, magka-counterflow yung iba. O kaya lalabas na, no? So, sumisikip yung kalsada, psychologically, ang tao na iinip. May number of minutes yan. Kaya ang sikreto dyan, kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon, gumalaw kahit na mabagal. The moment tumigil yan, Orly, bukas na kayo makakaupo. Anyway, siguro habang mabuti naman napakabilis ng aksyon ng LTO, siguro samantalay na rin ito. Simulan na rin ito dapat na, hindi actually ito pagbabago kundi yung pagpapatupad ng tamang paggamit ng lisensya na alam naman natin pribilehiyo sa mga Pilipino mga motorista, dapat siguro ituloy-tuloy ng LTO. At kung po pwede, tingin mo, effective ba kung mas lalo pang daragdagan pa, tingin pa yung mga neuropsychiatric exam na binabanggit mo kanina? Maraming kailangan pagbaguhin kasi pag binabanggit yan, iniisip natin mga kababayan, panibago naman yung
dahilan para manghingi ng pera, mangotong, para makapasa. Ganun talaga ang attitude ng Pilipino dahil sa experience nila. Pero kailangan talaga i-modernize na ng LTO. Pero natutuwa kami sa LTO ngayon kasi very responsive Tama. sila Oo. sa mga suggestion ng tao. Kailangan lang makinig ka sa mga tao na nasa kalsada kasi binibiyakan nila ng feedback upang tama yung regulation na inilalabas ng LTO. Mahusay ngayon ang response ng LTO kaya hindi masyado. Yun lang tayo, ugali lang talaga natin. Ang gulo talaga natin. May nakita ko, nagsuntukan buong pamilya eh. Nagsasapatosan pa yung mga baba. Sabi ko, Marikina. wag naman sapatos. Kita Chinelas ko, na lang. Hindi walang masakit yung mahawakan, chinelas. kinuha yung sandals, binato. Yun. Ano ba Anyway, naman yun? Ito, panghuli na lang siguro, Sergio. Nung mga unang, hindi ko lang alam kung anong year to, pero ang mga tanggapan ng LTO, may maluwag na lugar para doon mag-drive, magmaneho. Ngayon Yes. daw, kung hindi nilagyan ng mga kiosk, ginawang parking ng mga opisyal. Kaya wala tuloy mapagpraktisan. Yung mga magkakaroon ng lisensya na magagamit yung segunda at tersera ng sasakyan. So, meron kaming proposal sa MMDA doon sa MOA area. May mga maluluwag na lugar doon eh. Lalagyan namin ng driving area. Ayun, doon siguro, no? Doon dapat. Kasi maluwag yun, di masyado masikip. Tapos may lugar para tumigil pag pedestrian, mamarkahan nila yon parang traffic area. Traffic testing area. Dapat ganun. Oh, pwede siguro yun. Hindi yung exam lang, tapos tulad ng binabagit mo, atras abante. Kaya ang hindi marunong gumamit segunda, tersera, namamatayan ng makina sa gitna ng kalsada. Sergio, maraming salamat sa tuwi-tuwi na pagtulong sa pagpapalala sa mga motorista. Sige, Oli. Lalo. Sige. Thank you, Magandang umaga sa inyo sa lahat ng taong nakikinig. Sa ulitin po, sir. Thank you po. Sige. Pangulo po Bye-bye, siya ng Automobile Association of the Philippines, mga kapuso, Sir Augustus Joe Ferreri. Ang inyo po napakinggan. Konting lamig lamang. Hilingan, walang pinoproblema.